Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ano ang salita ng Diyos para sa iyo? Malala ko nung nasa elementarya, meron akong isang kaklase, actually best friend ko siya. Mula elementarya hanggang high school, at nung nag-college, nagkahiwalay kami ng kurso. Sila ay galing sa hindi naman ganong kayaman o kahirap na pamilya. Simple lang. Pero nakita ko dito sa aking kaklase na tahimik siya, sa tingin ng iba siya ay mahina, siya ay lalaki. Pero pagdating sa katalinuhan, napakatalino niya. At sa tuwing kami ay may examine, hindi mo siya mapipilit na mangopya. Kahit anong gawin ng mga kaklase ko, ayaw niya talagang mangopya. Kaya ako naman ay sinusundan ko siya. Ayaw ko ring mangopya. Ang kaibahan lang namin, hindi siya nangopya pero mataas ang grade niya, nape-perfect niya. Ako ayaw ko mangopya pero kung minsan ako'y bumabagsak. Yun ang kaibahan namin. At dito ay hanggang sa paglaki niya, hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa ngayon. Alam niyo ba kung saan siya ngayon? Siya ay nasa isang posisyon sa napakalaking kumpanya sa Pilipinas. Siya ang pinaka-boss na nila. Dahil sa ginawa niya sa kanyang buhay mula sa pagkabata niya, siya ay naging tapat, siya ay naging masipag, siya ay hindi nangupya. So dito ay naikukumpara ko ang salita ng Diyos, ang mga mensahe ng Diyos. Na ang mga salita ng Diyos ay hindi ito pagpaparusa, hindi ito kontrolin tayo. Hindi tayo kinokontrol ng Diyos, kundi isang pag-aaruga sa atin ng Diyos. Isipin mo na lang kung ang isang bata ay biglang tumakbo sa daan at hindi mo pinigilan. Mababangga siya o madisgrasya siya. Pero dahil mahal natin ang ating mga anak, kahit anong gawin nila, pinipigilan natin. So ibig sabihin yan, ang salita ng Diyos ay isang pag-aaruga ng Diyos sa atin dahil mahal na mahal niya tayo. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay hindi boring. Dati, para sa akin, boring ang salita ng Diyos. Pero sa ngayon, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng tapang. Bakit nagbibigay ng tapang? Kasi mahirap talagang magpatawad. Mahirap talagang maging tapat. Mahirap talagang maging malinis. Pero dahil ito ang tinuturo ng Diyos, na sa pagsunod natin kahit mahirap, tayo ay tumatapang. Talo natin yung mga taong nagtapang-tapangan sa mga bagay na kala nila sila yung pinakamalakas. Pero ang tunay na tapang ay yung ipaglaban mo ang tama. Igawin mo ang tama. At isa pang salita ng Diyos ay maliit man o malaki ang tinuturo epekto sa atin. Importante sa Diyos. Malaki man o maliit ang ating kasalanan, importante na ito ay makita ng Diyos. Malaki man o maliit ang ating ginagawang mabuti, importante ito sa Diyos dahil ito ay yung butil ng grasya. Ito ay magbubunga ng maganda sa atin. Kaya kapatid, ito ang palala ng Diyos sa atin ngayon. Huwag nating pagwalang bahala ang salita ng Diyos dahil una, ang salita ng Diyos ay pag-aaruga ng Diyos. Pangalawa, ito yung nagbibigay sa atin ng tapang sa ating buhay para harapin anumang pagsubok. Pangatlo, ang salita ng Diyos, maliit man o malaki, ay mahalaga sa ating Diyos. Dahil dito sinusukat kung gaano natin siya kamahal, gaano tayo katapat sa ating Diyos. Kaya kapatid, nawa ito ay magbigay aral sa atin muli sa araw na ito. Kung nagustuhan po natin ang ating refleksyon sa araw na ito ay inihiling ko po na ibahagi natin, padamihin natin ang makikinig sa salita ng Diyos. Marami ang hindi nakakaalam o nakakilala sa Diyos. Sa pamamagitan nito tayo nagiging cyber missionary. Di man tayo siguro pare o madre o pastor o anuman, basta kahit ordinaryong tao tayo, kagaya ko, ay naipapadama natin ang pagmamahal ng Diyos, ang katotohanan. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.